Magandang araw sa inyong lahat. Narito kayo sa programang Usapang Pagsasaka. Ako si Waxascan, ang iyong tagapaghatid sa espesyal na episode ngayong araw na pinamagatang Innovative Water Solutions, Wastewater Treatment for Sustainable Agriculture. Ngayong araw, tatalakayan natin ang mahalagang paksa kung paano maaaring maging solusyon ang ginagamit na wastewater sa sektor ng agrikultura, lalo na sa panahon ng tagtuyot or El Nino. Kasama natin ngayong umaga ay si Engineer Emilio Climaco. Magandang umaga po, Sir Emil. Hello, good morning. Thank you for having me. Okay po. So, bago po tayo mag-start, maaari po ba kayo magpakilala muna sa ating mga tagapakinig? Hello, everyone. Ako ay graduate ng Agriculture Engineering and sa UPLB, and I took units in Masters of Environment and Natural Resource Management. And ang background ko ay nung nag-work ako sa corporate ay into wastewater treatment. Ang mga clients namin ay mga corporate clients namin ay Unilever, San Miguel, Selecta, Nestle, Alaska, and many more. Pero yun yung nahawakan ko. And during the time, nag-focus ako sa treatment ng wastewater coming from the industrial um, waste ng mga companies na nabanggit ko. Kasi may policy ang government na bago i-dispose yung either domestic or industrial wastewater, kailangan na ma-treat sila kasi may certain BOD and COD yun. So yun yung naging work ko sa corporate. And then, currently nagka-farm ako. I do farming and I'm the president of Sipag Pagsanghan and a member, one and the former core member ng SOIL, Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna. So that's just the brief introduction about myself. Ayun. Alright po. So, mag-start na po tayo. So, ang unang tanong ko po sa inyo, Sir Emil, is ano nga po ba ang wastewater treatment at saan po ito nakukuha? Ang wastewater treatment ay ang pag-treat ng wastewater. So let's talk about wastewater first. Pag sinabing wastewater, galing siya either sa domestic or sa industrial na tubig na pinagugasan or ginamit sa isang particular operation. Kunwari, sa bahay na lang, yung pinaglabhan, pinagugasan ng pinggan, ng mga tools and utensils, and then dun sa yung mga pinagliguan natin, and even yung sa banyo, sa CR. Lahat yun, anything that involves the use of water for cleaning, ang output nun ay wastewater. So from the clean water that we use, after using, wastewater na yun. So, sa domestic ano yun, sa domestic and sa mga small-time restaurants. Sa mga malalaking restaurants naman, sa mga hotels, sa industry, like yung nabanggit ko kanina mga companies, Unilever. Kunwari sa Unilever, ang ginagawa nila doon ay nagmamanufacture ng mga sabon. Sabon, mga personal kit, personal uh, um, anything na ginagamit sa personal hygiene natin. So yun yung ginagawa ng Unilever. Yung malalaki nila mga tangke, kailangan hugasan yun after use. Siyempre, yung tubig na pinaghuhugas doon, maduming madumi yun. Mm. Hindi naman maduming madumi in the sense na parang kadiri. What I mean is, hindi siya, madumi siya para itapon sa ilog or sa dagat. Which is gano'n naman talaga ginagawa nila. Before, nung wala pang wastewater treatment, ganun yung practice. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang dumi-dumi ng ilog natin ngayon. Dahil sa matagal na practice sa mga companies na raw nila na itinatapon yung wastewater sa bodies of water, which is hindi dapat. So nagkaroon na tayo ng mga policies na dapat malinis muna yung industrial effluent ang tawag doon sa after wastewater treatment. So dapat yung effluent ay ma-meet yung certain criteria or standards. Um,
may BOD, COD yun na may discuss ko. So going back doon sa wastewater, um, yung particular na industry na binabagit ko sa Unilever, kunwari, yun yung wastewater nila. Sa Selecta naman, yung mga pinagugasan nila ng mga ice cream. So mataas din COD, BOD noon. Ang required lang kasi na COD ay 100 ppm, parts per million. COD means chemical oxygen demand. Ang required naman na BOD or biological oxygen demand ay 50 parts per million, 50 ppm. So ibig sabihin kapag tinest ng DENR yun, yung sa final effluent doon sa settling tank, dapat ang lumabas sa COD at BOD ay ganon. Kasi kung hindi, bagsak. Kailangan i-retreat mo siya, ulitin mo yung treatment hanggang sa bumaba yung ganong parameter. Meron pa yan na ibang measurement katulad ng pH, turbidity, uh, hardness, and so on and so forth. Meron pang ano yung phosphorus content, ammonia content, and all. Ang dami niyan. Pero may mga certain elements lang na pinakamahalaga. Now, yun yung sa case ng Selecta. So, sa Selecta, medyo ano yun, medyo simple sa Selecta kasi wala sa kanya. Mas mataas ang COD ng mga sabon kaysa mga pinagugasan ng mga, kunwari, ice cream, ganyan. Mayroon pa yan na ano pala, yung turbidity is like yung linaw ng wastewater effluent. Tinitingnan yun. Minsan kasi, malinis nga, pero hindi ganun ka-clear. So that's another gauge para malaman kung pasado or hindi. Kunwari naman sa ibang companies na nagpo-produce ng mga toxic materials, yun, talagang bantay sarado doon ang LLDA. Sa atin sa Laguna, LLDA ang ano ang may hawak ng mga permits when it comes to wastewater treatment. Because of the Laguna Lake. Sa Laguna Lake kasi pinapupunta lahat ng mga ano natin, mga wastewater. Okay. So, ang sagot ko sa iyo is just about wastewater. Ano naman ang wastewater treatment? So, pag sinabing wastewater treatment, tinitreat mo yung mga wastewater na nabanggit ko. Ang treatment nun, dalawang process. One is the chemical treatment and the biological treatment. Pag chemical treatment, yun yung pinabilis kasi bago mo ilagay yung raw wastewater, kailangan na ma-settle muna yung mga solid parts niya, matanggal yung napakataas sa COD. Kunwari, imagine ang allowed na COD sa bago ma-dispose ay 100. Pero initially, yung mga sabon-sabon na yan, ang COD niyan ay mga aabot yan ng 15,000. Imagine, ganun kataas. So like 15, 20,000, minsan nga 30,000 ppm. Ibig sabihin, ganun kataas yung pollution level niya to be disposed sa bodies of water. Ang makaka-solve niya na may pababa is chemical treatment. So meron kaming ginagamit noon ng mga reagents, meron kaming ginagamit ng mga uh, chemical treatment chemicals. Ayun. Para mapasettle namin yung mga solid part na solid part ng wastewater. Kasi kunwari, di ba, actually pansinin mo, kung kahit nga sa pag-ihi natin, yung pag-ihi natin, pag nilagay mo yun sa bote at tumagal ng mga ilang araw, makikita mo, magsisettle dyan na solid. So, ibig sabihin, yung lahat ng wastewater, hindi lang yung tubig. Meron yan na certain percentage na solid. So, yun yung ginagawa ng chemical treatment, nagkakaroon ng chemical reaction para dumikit yung mga solid sa isa't isa at mag-settle down. Yung mga malalaking yung mga malalaking yung wastewater na yun, so may solid particles sila. So yung chemical treatment ang ginagawa niya is kailangan niya ipasettle yun, yung solid particles. So pag nisettle na yun, at least nabawasan na from 15,000 ppm, magiging ano na lang siya, siguro magiging 1,000 na lang. Ganon kataas yung ibinabawas niya. So from that, meron kaming tangke. So from the chemical tank or reactor, tawag namin ng chemical reactor,
nag-settle na, medyo malinis na, malinaw-linaw na yan na tubig. Tsaka pansin mo, imaginein mo yung pinagugasan ng mga sabon, ay surfactant na tinatawag, wala na yon. Hindi na siya nagubula-bula. So, so papapuntahin na namin siya doon sa biological tank. Yung biological tank na yon, ang nandun naman yung mga bacteria. Kaya doon ko na-appreciate yung mga bacteria, mga protozoa, uh, mga biological um, small small creatures. Yun, yung fungi, protozoa, even ano even mga rotifers, nakalimutan ko na yung mga term na mga biological terms, nematodes, good nematodes kasi may dalawang nematodes eh. So, chine-check namin yan. Uh, we do, what do you call this? Microscopic activities, tine-check namin kung ano yung mga present na bacteria doon and microorganisms para malaman namin kung healthy yung biological reactor. Kasi kung patay yung mga bacteria doon, yung mga biological live microorganism, hindi kami makaka-proceed sa biological treatment which is very, very essential. Kasi siya yung magpapababa, siya yung final stage para pababain yung chemical components ng wastewater. So mag-run siya for 24 hours. Meron siyang aerator. Kailangan niya aerator para mabuhay yung mga bacteria. May mga times na namamatay yun. Kung sobrang loaded yung biological reactor, may required lang kasi siya na volume. From the chemical reaction, may required siyang volume na per hour na pumapasok kasi may lumalabas din na effluent. So yun ang ang process noon sa biological treatment. Then, from there, yung final effluent ng biological reactor, papunta na siya doon sa settling tank. Yung settling tank na yon, malinis na siya. Malinaw na as in, mag-imagine ka ng naglaba ka. Naglaba ka na maduming-maduming. So, kung yung may ano pa, meron pa, basta color black or color brown na tubig. Paglabas niyan sa paglabas niyan sa final settling tank, ay itsura na niyan, hindi man ganun kasimputi ng yung tubig na iniinom natin, pero malapit-lapit na doon. Parang hindi, parang galing sa ilog na yon, yung galing sa ilog na. So, ibig sabihin, yun yung power ng wastewater treatment from the chemical treatment to biological treatment sa settling tank. Ngayon, from the settling tank, doon na namin susukatin yung mga parameters, yung wastewater parameters. Kung masabas sa pH, kung masabas sa uh, COD, BOD, turbidity, hardness, blah, blah, blah. So, kung pasado na, pwede na namin siyang itapon sa ilog. Sa case ng Unilever Manila, tinatapon nila sa Paco River, yung malapit sa Malacanang. Kaya noon, napansin ko na ang dumi-dumi ng Paco River na dahil yun sa, hindi lang naman sa Unilever, meron pang iba doon. So, buti na lang, meron ng wastewater treatment kasi napapalinis na yung tubig. Ayun, so yun yung, that's all about wastewater treatment. Very interesting sites po to, sir. Gaano ko po ba katagal yung process netong wastewater treatment from dun sa raw na wastewater hanggang po sa point na itatapon na dun sa ilog or sa case natin po dito dyan sa Laguna Lake? Gaano katagal? Apa. It will take like 24 to 48 hours kasi dire-diretso naman siya. So hindi, ganito. From the chemical treatment, mga ano yan, mga 4 to 8 hours. Depende sa Mm. volume. Mm-mm. 4 to 8 hours. Tapos, from there, magsisettle siya in all. Biological treatment naman, mga 24 hours siya. Tapos, habang nag-ano yun, habang kasi dire-diretso yun, unti-unti, may nag-overflow na para doon sa yung malinis na parte na dire-diretso kasi ang pasok niyan. Mhm. So may lumalabas, may pumapasok, may lumalabas, may pumapasok. Pero around 24 to 48 hours. Yun. Ah, okay.
So, I'm sure marami po sa ating mga tagapakinig ang nag-aalala ngayon. Safe po ba ang treated wastewater sa paggamit sa agrikultura? Kasi may As binanggit long po kayo na chemical treatment, so may chemicals rin po 'yan. Hindi na. Kasi yung ginagawa lang ng chemical treatment ay para mayroon tayong tinatawag na chemical reaction. Parang yung sa physics, ano natin, sa physics, no, not physics, Chem 15. Naalala ko yung sa Chem 15 namin, may ginagamit kaming chemical reagents para dumikit yung mga pollutants doon sa chemical na yun. Pag dumikit siya, magsisettle sila pababa. So kasi ang tubig kasi natin na yan, kunwari, yung wastewater, ang tingin natin tubig lang yan, pero sa totoo lang, may mga particles yan na mga solid-solid maliliit. Kapag naglagay tayo ng certain chemical, let's say, ano may tawag yun eh? Nakalimutan ko na, 2015 pa kasi yun. Let's say reagent or chemical substance doon sa wastewater, ang purpose niya is para pagdikit-dikitin yung mga solid particles, tapos magsisettle yan. Ibig sabihin, yung chemical waste nasa baba. Tapos, yung water na lang talaga, yun yung nasa next phase. So ngayon, going back to your question, kung safe, depende kung pumasa doon sa level ng na water analysis. Sabi ko nga kanina, ang minimum na ang minimum na COD sa ano, minimum COD uh, para ma-dispose yung wastewater sa dagat or sa ilog ay 100 ppm. So ngayon, kung ganung level na, so pwede naman. Pero, kasi we're talking about disposal disposal sa bodies of water. Ang tanong mo kasi kung pwedeng gamitin sa mga halaman. Yes, pwede. Pero hindi sa lahat ng halaman. Kasi may mga halaman na ganitong level lang yung um, may ano pa yan meron pa yan ang wastewater treatment, meron pa yung iba chemical component katulad ng phosphorus and uh, na, ammonia and nitrogen. Ngayon, yun ang kailangan ng halaman. Actually, okay siya. Kunwari mataas yung phosphorus content ng wastewater, okay siya for plants. Pero hindi siya okay for dagat or for ilog kasi nagkukos yun ng algal bloom. Yung nitrogen and phosphorus, pag dinispose mo yun sa dagat, magkaka-algal bloom. Yung parang lumot-lumot na may red, reddish, and the green. Pero kung gagamitin mo siya sa plants, okay siya. Kasi kailangan naman ng plants talaga na ng phosphorus and nitrogen eh. At titinitingnan din kung mataas ang pH kasi baka mababa ang pH niyan. Baka acidic siya, so makakasira siya sa mga halaman. But then, to answer your question if it's safe, yes, safe siya if it will pass certain standards. Yun. Ah, okay po. So, ngayon po na touch up nyo naman po yung topic na safe naman po sa halaman yung wastewater pero may certain limitations po yan. So, in general po, pag-usapan po natin yung sa magsasaka, paano po sila direkta nakikinabang sa wastewater treatment? Actually, in terms of farming, hindi masyado kasi ang mga wastewater treatment na to more on sa urban settings. Although, mayroon na mga program yung ibang katulad ng what do you call this? Yung na Unilever. Yun, di ba yung nabanggit ko na solid particles? Sludge ang tawag doon. Mm, Sludge. So, may mga elements doon, kunwari phosphorus and mga certain elements na need ng plants. May nalaman ako na ang iba ginagawa daw compost yun. Parang mm, tinatapon siya sa isang recycling facility or composting facility, ihinahalo sa mga other biodegradable materials. Kaya yun, pwede makinabang doon ng ibang farmers or kung ang may-ari na may wastewater treatment facility ay may partnership with other farms, so pwede makinabang doon. At karaniwan din ng wastewater treated na wastewater ay diretso yung tinatapon sa ilog.
Yun yung nakita ko nga sa mga practices. Dahil malayo sila sa agricultural areas dahil nasa syudad ang mga to. Unless na merong mga companies na environmentally conscious na yun ang gagawin nila na kunwari nandun sila sa syudad, isa-transport nila yun. Kaso lang, ang consideration doon ay cost. So, lugi sila. Much better na itapon na lang nila direct sa ilog kung pasado sa wastewater parameter. So, ang sagot dyan sa tanong mo kung paano nakikinabang ang mga farmers, not really. Hindi masyado. Pero ito, ang pwedeng gawin ng farmer, which is ang ginagawa ko minsan, ang pwede lang gawin, sa mga bahay kasi natin, may wastewater na tayo, di ba? So, may nakita ko mga videos na ginaya ko na pwedeng gawin din ng mga farmers. Yung mga bahay natin, pwede nating i-collect yung wastewater natin. Tapos, gumawa, ang tawag naman dito kapag small scale, gray water system. GREY. Nasa YouTube yan. Yung gray water system, ang ginagawa dyan, kinukolekta lahat ng mga wastewater sa bahay, pinagliguan, pinaglabahan, pinagugasan. Tapos merong isang pipe that goes through a tank. Yun ang pupunta. Tapos ang ginagawa doon, pag puno na yun, parang pinapapastro nila sa biological treatment. Kunwari, may isang pagdadaanan yun na parang kanal ba na merong mga bato, merong horsetail, merong gabi, merong kung ano-ano, na nag-filter yung roots ng biological plants nito, tawag dito, biofilter. Sila yung nag-filter para pagdating doon sa final stage, medyo malinis-linis na pwede yung gawin ng mga farmers kasi nga, ang wastewater mataas din sa phosphorus. Ginawa ko yan na experiment yung ako yung nasa wastewater pa. My boss asked me na tingnan ko anong level ng phosphorus content ng wastewater. Mataas siya. So sabi ko, okay siya na pandilig sa halaman. Especially yung mga kunwari, fruit trees o kaya yung mga ibang vegetable na fruiting vegetable, ganyan. Sa leafy vegetable, ako hindi ko masyadong nire-recommend. Sa fruiting vegetable pwede. So, yun yung pwedeng gawin. Improvised wastewater treatment using biofilters. To answer your question kung paano makikinabang ang farmer doon. Yun. Okay. So, hindi naman po pala lahat ng farmers pwedeng makinabang dyan sa wastewater na iyan. So, Yes. ngayon naman po, ano-ano naman po ang mga hamon sa paggamit ng wastewater sa pagsasaka? If ever po na nakapag-acquire sila ng wastewater through, yun sabi nyo nga po, sa mga, kung yung mga corporations po ay may ties sa mga farms or yung mga ganun po. Um, paano sila makikinabang? Opo. I mean, mga Ay, challenges po. yung challenges, sorry. Yung mga challenges sa ganyan, ay, well, una, of course, kapag nag-farm ka, laging consideration dyan ay cost. I think yun, ang number one na sagot ko, cost. So, hindi na ako magdaragdag ng iba pa kasi that's based on experience. If you consider a technology or anything that you will introduce to your farm, even not just to your farm, maybe to your business operation, maybe to anything that you do, even sa personal na buhay natin, naging cost and challenge doon. Kasi nabanggit ko na kanina yung possible na advantage niya. Mm. Yun yung disadvantage. Not really disadvantage, but I think the challenge that's a farmer can look into. Kasi kunwari, sabihin ng magbibigay sa kanya ng sludge, oh, ikaw na lang kumuha dito. O, okay nga, libre nga. Pero naman yung fuel cost mo doon, tsaka yung hauling cost, may tao ka pa na kukuha and all, baka hindi siya ganun ka-economically feasible. So yun. Okay po. So, para naman po sa ating mga tagapakinig ngayon, paano po sila makakapagsimula sa paggamit ng treated wastewater? I mean, may na-mention naman po kayo yun sa gray water po ba yun? Tama po ba? Oo. Well, yun yung ina-advocate ko. I Okay. think for those who are interested, maganda talaga yun na we don't we don't need to be involved sa mga big corporations to be involved sa ganitong advocacy. Kasi nga ako ginagawa ko na yan.
kung pwede lang na, sabi ko nga, kung may pera lang talaga kung malaki, I would have my own, parang kunwari, isang community, or dito sa may area namin, dito sa store, pwedeng i-collect ako yung mga wastewater, gawa ng mga pipes, tapos i-collect yung wastewater treatment, ay, yung wastewater para i-treat. At magagamit yun sa pandilig, yung mga and idagdag ko lang, actually, pwede siyang eventually, no, kapag nag-apply ng reverse osmosis na technology, pwedeng inumin, pwedeng gamitin ulit na, yes, may mga technology na from the wastewater, pwede siya maibalik as a drinking water, pero gagamit ka dyan ng matinding technology, which is reverse osmosis. So, kaya, but of course, it needs money. But then, to answer your question, paano ba ma-involve ang mga regular people? Me and you and anyone who's listening, kayang-kaya yun. Ang gawin natin sa mga pinag-ugasan natin, ay ako nga yung pinaglaban ko, ito yung mga simple. Kung na naglaba ka, so ipunin mo yung nalaban mo, pag inilagay mo yung sa balde, actually magsisettle yan. Mapapansin mo yan, yung mga nasa baba, yun yung solid part. So, Ayun mo pwede yung mo sa yung, Bontoya. yes, so pwede mo siyang gawing kunwari, mainit ang panahon, pandilig sa lupa, ganyan. Pero kung interested ka talaga, yung sinasabi ko kanina na kung may lupa kang malaki, ipapasok mo siya, gawa ka ng kanal, tapos tanim ka ng mga, pwede ka naman gumawa ng cute na design yan. Meron na yan sa YouTube. May mga gabi, may mga water lily, sila kasi yung mga biofilters. So pag dumaan doon, sa dulo naman ng kanal na yun, meron ng final effluent. Pansinin nyo, malinis na yung pagdating doon. Yun yung pwede nyo na ipandilig. So yun yung mga simple ways na pwedeng gawin ng mga nasa bahay and yung mga nasa farms din. Kasi ang farms, yung mga bisita dyan, siyempre, kunwari, meron kang talagang malaking farm, may CR ka, may bahay ka. So, yung mga wastewater doon, pero may collect ka, gamitin mo para doon sa farm mo. Kasi sa domestic, ang maganda kasi sa domestic, mababa lang ang COD niya, BOD. Bago pa i-treat yan, minsan nga, di ba ang standard, ang BOD 50. Mhm. Minsan, ang BOD ng kunwari nagugas tayo, ang BOD niyan mga 30 lang, pwede na yan itapon sa ilog. So, ibig sabihin, pero, may mga iba na minsan mataas. Depende sa gamit natin ng sabon or ginamit natin ng ah, chemical, chemical element. But anyway, so yun yung masasabi ko sa sagot ko sa tanong mo. Okay po. Magandang ano po yan, insights din yan. So, ang next po ay paano po makakasiguro na ang mga magsasaka na hindi makakasira ang treated wastewater sa lupa paglipas ng panahon? Kasi syempre po, magsisip po yan. Pwede po siyang pumunta sa groundwater, di ba? Oo. Well, as long as, ito naman ang dyan, is as long as na pasado water analysis, niya, parameters, okay na yun. Kasi yun naman yung standard ng yun naman yung standard ng DENR, then ibig sabihin, safe siya. So, yun. Just make sure na okay yung mga water parameters. Hmm. Hindi po ba tinetest din yung sa soil kung may ano po siya, ganon? Yung sa soil, pwede siya i-test. Kaso na nga lang, iba ang, iba ang test, like, sa soil. Parang I think, sa experience ko kasi, wala pa naman, ayoko mag-ano, no, ayoko sumagot na hindi ko alam yung sagot dyan. Pero ang assumption ko, dahil allowed naman, mas mas critical kasi ang water kaysa soil. So, ibig sabihin, kung ganito yung parameter na standard sa water, mas pasado siya sa soil. Kasi ang soil, may mga microorganism dyan na pwedeng kainin yung mga pollutant. So, kung pasado siya sa wastewater analysis, I guess mas pasado siya sa soil.
Mm. Okay po. So, maraming salamat po sa mga mahahalagang explanations na po yan, Sir Emil. Marami din po akong natutunan regarding po sa process ng wastewater treatment at kung paano siya yung buong process nga po. Pero bago po tayo magtapos, ano po ang huling mensahe ninyo para sa ating mga tagapakinig? Ako, ang mensahe ko ay maging conscious tayo sa paggamit ng tubig. Tapos, since we're talking about wastewater treatment, each of us can contribute in our own small ways kung paano natin ma ma-recycle yung water. So, nabanggit nga natin yung wastewater treatment, na yung process na pwedeng gawin sa bahay or sa mga farms. Pwede nyo gawin yun. Kasi yung, let's say, 1 liter lang na makasave tayo, ilang million tayo, kunwari, 1 million na lang na tao. Kung yung 1 liter na na-upcycle o recycle natin, that's already equivalent to 1 million liters of water. Kung alam natin na ano na maging conscious sa paggamit at sa pag pag-reuse ng water. Ayun. So yun lang. Alright. Maraming salamat po, Sir Emil, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Isang karangalan ang makasama ka sa programang ito. Para naman po sa ating mga tagapakinig, nais ko pong i-share sa inyo ang libro na sinulat ni Sir Emil na pinamagatang The Power of Journaling, Become a Better You. Ah, Sir Emil, baka po meron kayong maidagdag pa dito at kung saan po makakabili ang ating mga tagapakinig ng kopya ng inyong libro? Ay, na ano pala. Thank you for promoting my book. Sa Shopee, Shepherd's Farm, ang pangalan ng aming Shopee store or Lazada, Shepherd's Farm din. Tsaka dito sa store, Crops and Crafts sa ES Plaza sa Grove. Outside UP Gate. Malapit kami sa UP Gate. Thank you. Alright po, so sa mga taga Los Baños po dyan, alam niyo na po kung saan ng store ni Sir Emil. At dito po nagtatapos ang ating episode ng Usapang Pagsasaka. Salamat sa inyong pagkikinig. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na linggo para sa panibagong episode. Muli, ako si Waxascan, nagpapaalam.